Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oy, magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Magpapalit lang ako na aking tipara. Welcome po, welcome, 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 welcome. Dito po sa ating palatuntunang malayang pamamahayag. Oy, thank you very much sa humalili sa atin. Habang tayo po ay may ginagawang mission. May ginagawa po tayong personal na bagay mula Monday hanggang Wednesday. Pumalit sa atin dyan, Zilizel Vilapil. So thank you, Tango Yankee. At sa ating makasama dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas, Palawan. So thank you very much din sa ating special tuloy sa ating pong special manager. Ganun talaga special ha. Sa ating pong station manager, Yami Basing. At tabayanan niyo po mga kaibigan, tayo po may mga special din na coverages ngayong pong araw na ito. Dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan, si Jillian, nandun po sa Aborlan. Mamaya tayo naman ay tutungo dyan po sa bahagi ng Coliseum. Ito po yung mga malalaking proyekto ng ating pong pamahalaan. Like for example, ito po may kaugnayan sa Small River or Reservoir Irrigation Project. Dyan po sa bayan ng Aborlan na kung saan mahigit pong 1,000 hektarya. 1,000 hektarya ang mapapatubigan na, no? At more pa nga. Yan po sa bayan ng Aborlan, mahigit na 400 mga beneficiaries na magsasaka ang makikinabang po dyan. Ang hirap kasi pag walang tubig, no? Pag kayo po ay merong mga sakahan, tapos kayo po ay kung kayo po ay nagre-rely lang sa tatawag na tubig ulan, no? Yung sahod ulan ang tawag nila dyan, eh ano po yan talagang mahirap. Lalo na pag kinakailangan na ng tubig mo, yung tubig mo, yung palay mo, yung tubig. Lalo na pag ito po ay doon sa panahon na nagbubuntis. Nagbubuntis din yung mga mga palay. Alam yan ng mga farmers natin. Pag nagbubuntis, so kinakailangan po ang mas medyo maraming tubig sa panahon po ng kanilang lifespan, di ba? Yung sabi nating buhay po ng isang palay. So, napaka-importante talaga yung tatawag nating irrigation. Kahit na po although may tatawag na mga kaingin tayo, no? Yung mga kaingin, yung mga upland rice, ang tawag natin niya sa English. Kaingin, usually sa mga bundok yan, tinatanim na ating mga katutubo. Yun namang lowland rice, yung mga sakahan, basakan, nangailangan naman po yan ng napakaraming tubig. So, malaki po ang tulong, no? Nung ating pong sabi nga ay pamahalaan doon sa mga pagkakaroon ng matatawag nating mga irrigation projects. So sa atin po dito sa Palawan, marami tayong mga irrigation projects pero ang tawag natin diyan ay usually communal, no? CIP, CIS, no? Communal irrigation project, mga small time lang 'yan, mga 100 to siguro 500. Meron tayong mga yung national din, yung mga national irrigation projects, no? Na dati ay magkahiwalayan dito sa PIO at saka dyan sa NARA. Pero ngayon pinag-isa na lang, ang tawag dito ay PMO na, no? O PIMO, Provincial Irrigation Management Office, na kung saan ang namumuno po ngayon dito sa atin, walang iba kundi si Engineer Armando Flores. So, busy sina Engineer Armando Flores, no? Mga ilang araw na natin siyang chinachat-chat. At kinakausap, hindi nakakasagot dahil siguro sa preparation na ito. Dahil binabagit nga po niya, sakali pong ito po ay tuloy na talagang ma-turn over, no? Sa ating pong mga magsasaka, magkakaroon po ng magandang programa rito, no? So we're expecting yung mga matataas na opisyal na makikisa po rito. Siyempre, walang iba, yung ating pong NIA administrator, yung taga-DA, no? Kasi alam natin ang NIA ay hindi na pala under sa DA, kundi under na sa Office of the President, no? Ang National Irrigation Administration. Noong unang panahon, may ganun talaga, no? Noong unang panahon, ito po ay nasa ilalim ng Department of Agriculture. Pero I think last year or 2 years ago, ay sinailalim na po ito, no? Ito po ay nasa ilalim na ng Office of the President. Ay kapares pala natin ito, no? Yung PCO, no? At saka yung PBS, o Presidential Broadcasting Service. Tayo po ay nasa ilalim na ng Office of the President. So, tabayanan niyo po yan. Plus, of course, yung pong programa ng ating pamahalaan sa paglaban sa gutom, no? Lahat ng bayan ay makikinabang na ginagawa po ng ating pamahalaan. Ang daming projects ng ating President, no? Para po maiparating sa atin yung programa. Una-una yung gutom, no? Yung mawala ang gutom. Meron tayong benting bigas program. Kahit sabihin natin hindi lahat nakikinabang,
pero ramdam ng ating pong mga vulnerable sectors, yung pong laki ng kanila pong natipid pag sila po ay nakabibili ng 20 pesos na bigas, no? Yung benting bigas meron na program, no? Na kung saan ang nagsusulong po nito walang iba kundi ang National Food Authority with Department of Agriculture, no? At yung mga matatanda, yung mga PWD, solo parents, at yung mga vulnerable sectors natin, talagang sila po ay regular na nakabibili nito pong benting bigas, no? Sa ating pong National Food Authority. Dadalhin lang nila yung kanila pong mga IDs, no? At pag pinapadala nila, pwede na po silang makabili, no? So may mga nakakausap tayo na lubos na natutuwa dyan po sa programang yan. Bagamat hindi lahat. Yung niya naman, pero siya tatawag na 29 pesos. Pero mukhang natapos na itong the last time ata ay May, no? Pero the last year, ay nagkaroon po sila ng contract growing sa ating po mga magsasaka na pabibigyan nila ng 50,000 pesos para po sa kailangan niya sa input. Pagkatapos nun, ay bibilhin nila yung pong palay ng magsasaka, yung 5 tons, no? 5 tons, 5,000 kilograms sa halagang 50 pesos. So parang ang magsasaka, meron siyang kita, maka 5 tons lang siya ng 100,000 pesos. Nako, magandang programa. Unlike before, hindi mo alam, naku, paano ba yan yung inputs mo, no? Ano ba yung mga inputs ng mga magsasaka sa pagpapalay? Siyempre, yung pong sa panahon ngayon kasi, medyo nasanay tayo yung commercial, yung ginagamit nating mga abono. Kaya po pagdating sa katagalan na tayo po ay nagtatanim ng palay, dumarami yung ating pong itinatapo na abono talaga. Yung ating ina-apply na abono, di ba? Dati isa lang, 2 lang, 3 lang. Nung ako po ay nagsaka, 3 lang, no? Ang nilalagay namin sa 1 hektarya. Pero ngayon ata hindi na, no? Alam nyo, nagsaka rin ako kaya alam ko talagang iiyak ka. Pag minalas-malas ka, di ba? At lagi ka mananalangin na sumang-ayon sa iyo yung panahon. Dahil baka mamaya biglang dumapa ang iyong mga tanim na yung mapalay mo dahil sa bagyo, di ba? O kaya nadaanan ng baha. Talagang goodbye ang pera mo. Paano mo yun? Kaya napaka-importante po sa mga magsasaka natin, meron po kayong tatawag na insurance, no? PCIC. So magpa-insured po kayo niyan para kung sakali magkaroon ng problema, ang inyong pong mga sakahan, meron po kayong makukuha. Mga kaibigan, bago tayo bago ako sabi nga ay leave. Kinausap ko na si Engineer Pinanggay na kung pa pwede kakaugnay natin siya. Dahil nung nag-usap kami, papunta sila doon sa Leonidas Birata, no? Hindi college yun. School, no? Leonidas S. Birata School, na kung saan sila po ay nagkaroon ng tinatawag na parang agreement, no? Para mapaganda yung pong ating eskwelahan doon. Kasi naalala ko, mga siguro way back, mga ilang taon na nakakaraan, nakadalaw tayo dyan sa Leonidas. Alam mo yung school na yan, meron silang lugar dyan. Teka lang, may tumatawag sa akin. Meron pong lugar dyan na parang yung kanilang computer, no, room, talagang wala pa, hindi pa uso sa atin yun noon. Dito sa Leonidas, ang bawat rooms, no, yung rooms, yung tatawag nilang parang IT room nila, ang gaganda ng mga, ang gaganda ng mga computers. So, mas pinaganda pa. Ayon po kay Provincial Director Pinanggay, yung pong tulong na ipinagkaloob ng DICT Memaropa. Kasama rin dyan kasi noon na pumunta last week, no? Si DICT Memaropa Director Emilio Delfin. Anyways, mga kaibigan, babalikan natin yan. Alamin muna natin ang bit-bit na balita mula naman kay Valerie Regalado. Radyo Pilipinas. Report. Okay, Val, good morning. Ano ang balita? Iradyo mo. Yes, good morning. Nakatakdang idao sa Sabado, July 25, ang Balayong Tree Planting and Nurturing Festival 2026 sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City.
Magsisimula ang programa ganap na 5:30 ng umaga na may layuning isulong ang pangangalaga sa kalikasan at hikayatin ang mas aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno ng balayong. Tampok sa pagdiriwang ang tree planting at nurturing activity, live mural painting, eco storytelling, photo arts exhibit, tree identification, tree care hands-on training at iba pang gawaing naglalayong palawakin ang kamalayan sa pangangalaga sa kapaligiran. Magkakaroon din ng pagtatanghal mula sa mga local artists at iba't iba pang sektor. Inaasahan ding dadalo ang mga kinatawan ng lokal at pambansang ahensya kabilang si Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron upang ipakita ang suporta sa advokasiyang pangkalikasan. Bukas ang festival sa publiko bilang pagdiriwang ng sama-samang pagkilos para sa mas luntian at mas napapanatiling kinabukasan ng lungsod. Nababanggit mo kanina, Goody, biglang magbigay lang din ako ng konting update doon sa isasagawang Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang. Inaasahang isasagawa ito sa Edward S. Hagedorn Coliseum ngayong araw, July 23. Ito ang programa ng ating pamahalaang nasyonal na Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang program. Nalayong mailapit sa mamamayan yung iba't ibang serbisyo at tulong ng pamahalaang nasyonal. Kahapon, Goody, itong Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang program ng ating pamahalaang nasyonal ay nandoon sa Maguindanao. So nagbigay din sila doon nung mga assistance na galing sa national government para doon sa lokal na komunidad at sa lokal na pamahalaan nung Maguindanao. So ngayong araw dito sa Palawan, dito naman to gaganapin. Kabilang nga doon sa mga inaasahang ipagkakalob sa ilalim ng programang ito, yung pamamahagi ng iba't ibang ayuda, kanina nabanggit mo na rin. So most probably baka may mga benteng bigas dyan at serbisyong nakatuon sa kapakanan nung ating mga komunidad. Bahagi rin ng programa yung suporta sa mga lokal na proyekto. Kahapon mayroon ding mga ginawa doon ng mga cheque para doon sa pondo ng mga proyekto para doon sa lugar sa Maguindanao. So inaasahan din na dito rin sa Palawan meron din tayong ganyan. At yung mga assistance din doon sa mga scholars. So dito sa atin sa Palawan, inaasahan yung malawakang implementasyon nitong programa. Nabanggit din nga last time, I remember ni board member Juan Anton Alvarez na itong programa na ito ay magsisimula daw yung rollout ngayong August 2026. So para mas marami pang pamilyang mga Palawenyo yung makinabang sa tulong ng ating pamahalaan, Goody. Okay, so tabihan na natin yan, ano? Dito po Yes, sa Goody. magaganap din na programa dyan po sa City Coliseum na kung saan inaasahan natin din dito sa Bawat Bayan Makikinabang. Daming project kasi nitong Pangulo, yung pagbibigay ng 200,000 bawat barangay, di ba? Kasama natin. Yes. Plus of course, yung pagbibigay ng 10 kilong bigas sa mga, sabi nating nangangailangan, no? We're expecting siguro dito sa Palawan may higit sa 300,000, ano? Ang Yes, makikinabang Goody. dito. Sige. Mamaya antabayan na natin yan, no? Tayo ang mismo pupunta, ako mismo pupunta. Kaya mamayang 9 to 10, ang mga kasama niyo po sa ating palatuntunang malayang pamamahayag, walang iba kundi si Manager Yami Basig. So thank you very much, Valerie Regalado. Salamat! Maraming salamat, Goody. At yan ang balita mula rito sa Newsroom para sa Bagong Pilipinas. Ako si Valerie Regalado, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Okay mga kaibigan, si Valerie Regalado sa kanyang pag-uulat. So sa initial po na information, ano mga kaibigan, napag-alaman natin na more or less 300,000 pamilya sa Palawan po ang makatatanggap ng 10 kilograms na bigas sa programang Bawat Bayan Makikinabang. No? Sa initial po na information, mula po yan kay board member Juan Antonio Alvarez. Juan Anton nga pala, Juan Anton, hindi Antonio. Juan Anton, yung tatay niya pala Antonio. So naglaan po ang ating pong Pangulo dyan ng more or less nasa 146 million pesos. Dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan at syempre sa Puerto Princesa. So maganda po ito, no? Nagbigay din ng pondo rito ang ating provincial government and of course yung ating pong city government. Alam niyo yung program na ating pamahalaan, maliban sa pagbibigay ng salapi, nagbibigay din ng bigas at meron pang bigas na sa loob ng 6 months para po walang gugutumin dito sa atin sa Pilipinas, sa Palawan, sa Puerto Princesa. Anyways mga kaibigan, pansamantala ako pong namamaalam sa inyo. Thank you very much.
Sa pangalan po ng ating mga nakatuwang sa Technical Division, si Leaf Joshua Calibuso at syempre ang aming ultra-runner marathoner Lido Quinto. At nandiyan na nga pala si Engineer Dennis Pinera. Tulong-tulungan na ako sa mga gadget natin kanina. Thank you very much. At syempre sa mga pamumuno pa rin natin po station manager Yami Basig. Ating makasamahan sa labas at loob ng himpilan. Nandiyan si Jillian sa Aborlan. Nasa loob ng himpilan natin si JB Uy at saka si Valerie Regalado at ang buong puwersa ng ating admin division. Nandyan si Margie De Los Reyes, si Lynn Flores at saka si Gilbert Bonbon. Sa inyong lahat, maraming salamat. Ang tabayanan nyo mamayang 9 to 10 ang ating po station manager pasamantalang hahawak sa ating pong malayang pamamahayag program. God bless us! Pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong araw na to. Nandyan na ba? Lido Quinto ang ating pong news update. Ayan, sa gitna ng mga pandaigdigang hamon, narito ang ulat ni EJ Lazaro. Radyo Pilipinas.